No, last Sunday ato na ini, naiwali na ini, but we will have again another message. Kini nga mensahe to remind us, pag-remind ha aton. In the book of Hebrews chapter 3, verse 6 and 14. Nasin di in verse 6, I will read the verse, just follow your eyes. Nasin di, but Christ as a son over his own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and rejoicing of the hope firm unto the end. Again in verse 14, for we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. And Diyos it magpanalangin ang atong gimbasa, please be seated. So kung atong kikitaon ang atong gimbasa in verse 14, for we are made partakers of Christ, naging kabahagi kita hang gawain hang Ginoo. Naging part kita hang lawas ni Jesus Christ, pinaghang kaluwasan nga ato na ang tunan. Ang dalawa ang Tagalog Sister Lovely. So medyo pasensya na sis kung hindi ko masyado perfect yung Tagalog ko. Alam naman, pero waray-waray. Para pakita nila. Okay? So kung atong makikita, nasin, for we are made partakers of Christ, naging kabahagi tayo mga kapatid. Naging kabahagi tayo ng katawan ni Kristo. This is the church. And also, inikihapon na simbahan, amo kihapon ini ang balay, ang Ginoo. Diri ni amang simbahan. Structure lang ini. Ang tinuod na simbahan, ikaw nga nako. Ikaw nga nako. Ini-structure lang niya. Waray ini gamit kung waray kamo. Hello? Bisan anong kamahusay ini, anong kanamong gamit kung waray tao ini nga building, useless. Kay ang tinuod na iglesia, ang tinuod na simbahan din ang building. Kita. Believers of Christ. We are partakers of Christ. Nasin din ang Ginoo, if we hold the beginning of our confidence. Then, nasin din hapon din, be steadfast unto the end. Amo ba ang aton third church anniversary, ang aton tema is strong and what? Steadfast unto the end. Kaya na ang panahon, mga kabuktuan ko, kung atong bibitaon, makuri na yan ang panahon. Kasagaran ng mga simbahan, mga kabuktuan ko, from the largest church na ato nakikilala, damo na attendance, makikita natin kada Domingo, buti na nagsulod. Why? Waray na raging tatawag mga kabuktuan ko ang kadig-on ang irang pagpangalagan. Waray na mga kabuktuan ko gintatawag ang strong, din ang pagpadayon kapag pangalagan nila Ginoo. Naging maluloy na. Naging way kanira pananampalataya Ginoo. Naging way kanira kinabuhi nila kan Jesus. You know what? Anong rason mga kabukto ako? Kasagaran ng mga believers in Christ yung nagpapadayon. You know what is the reason? Technology. Hello? Nakabantay kita ano siya ni Pastor, ito may last Sunday. Because of technology, kasagaran niyang people, kasagaran believers in Christ, nakapokus na lang nila kinabuhi ng technology. Gadget, cellphone. Pag may uso na cellphone, mapalit. Tapos after 6 months, bago nila ng modelo na cellphone, palit na riwa. After 6 months, may modelo, palit na riwa. So kasagaran mga kabugtuan ko, adira pagtuan, adira pagpangalaga na Ginoo mga kabunga-divert because of technology. Churches today mga kabugtuan ko na-transform na-reform na ang ira way of worship because of technology. Na-reform na. Waray na mga kabugtuan ko, ang gintatawag ni old-fashioned worship inside the church. Why? Because of technology. But in-encourage kita mga kabugtuan ko ang Ginoo ang atong gimbasa na teksto in verse 6 na sindi, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. But also in verse 14, if we hold the beginning of our confidence is steadfast unto the end.
So allow me mga kabugtuan ko to introduce ang atong mensahe this morning, remain steadfast unto the end. Remain steadfast unto the end. It means to say, magpatuloy ka hanggang sa huli. Inin atong pagpangalagad mga kabugtuan ko, dapat wala kita urundangay. Wala kita dapat sinisinga, Pastor, I will quit in serving God. Kaya diri ko na gusto. Diri ko